Mga big day sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida. Dito sa post po ni Mr. Greco Bellica, mga kabida. Meron dang mga congressmen, tinagurian po niya itong mga maleta congressmen, mga kabida. Na nung una daw ay gigil daw ito, para ma-impeach ito kung si Sara Duterte po, mga kabida, bilang Vice Presidente po ng Pilipinas. Okay? Dahil ang kanilang rason na ginamit po dito for accountability daw, mga kabida. Pero bigla na lang daw itong nag 360, mga kabida. Biglang bumaliktad. Okay? Siguro nung nakita po nila, mga kabida, na kulang na kulang yung ebidensya po, At saka pangalawa po, nung nagdeklara po si Vice President Sara Duterte, natatakbo po bilang Pangulo po ng Pilipinas come 2028. At nakita po nila yung malakas na reception po sa announcement po ng Vice Presidente, mga kabida. Okay? At siguro tansang-tansya na po nila, mga kabida, na talagang inevitable na po itong pagiging presidente po ni VP Sara, mga kabida. Kaya yun, bumaliktad po, nag 360 daw itong mga kongresistang ito, mga kabida. Ang matindi ho dito, mga kabida, sa post po ni Mr. Greco Bellica, nag-uunahan daw itong mga kongresistang ito, na humingi po ng sorry. Kanino po sila humingi po ng sorry? Kay Sara Duterte, baka naman po, kay Sara Duterte po, mga kabida. Okay? Now, ang purpose is for political survival po, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po, Ito pong post ni Greco Bellica, mga kabida. At sabi po niya dito, mga maleta congressmen nagigil mag-impeach kay Sara Duterte noon for accountability daw. Nag-uunahan mag-sorry at lumipat na ngayon for survival. Kulang na daw ebidensya. Ayaw na daw nila. Mga kababayan, tandaan nyo ang mga taong yan. Mga walang panindigan, oportunista, at balimbing. Pag balimbing, sinungaling, at magnanakaw, huwag paniwalaan. Dapat palitan. Sila ang nagpapakasasa sa kaban ng bayan, abusado sa kapangyarihan, at nagpapahirap sa bayan. Ayon. Sino kaya itong tinutukoy po ni Mr. Greco Bellica po, mga kabida, na mga maleta congressman? Ibig sabihin po, posible sila po ay nakatanggap po ng mga mali-maletang pera, as alleged itong 18 mga dating sundalo po, mga kabida. Bakit tinawag po na maleta congressman ito? So meaning, posibleng nakatanggap po ito ng mga mali-maletang pera po. Okay, mga kabida. Okay? Now, himay-himayin po natin to kung sino-sino kaya itong mga kongresistang ito. Okay? Maghanap lang po tayo ng clue dito. Alright? Lately lang po, meron pong mga kongresista na bumaliktad. In fact, umalis po sa supermajority, mga kabida. Okay? Ito po yung NUP congressmen, National Unity Party po, na mga kongresista, mga kabida. Ang kanilang rason daw is, hindi po pantay yung allocation po ng budget sa bawat distrito, at nadi-disappoint daw sila sa pamamalakad po ni House Speaker Bogie D. Okay, mga kabida, hindi daw patas. Okay, so ang ginawa po nila, mga kabida, umalis. Nag-resign po sa kanilang mga pwesto, mga kabida. At meron daw silang plano na pupunta po sa minority block. Okay, itong mga kongresistang ito, po. Pero hindi ko po alam kung ito ba ang tinutukoy po ni Mr. Greco Bellica, mga kabida, na biglang bumaliktad. Okay, at noon po ay gigil, na ma-impeach ito kung si Vice President Sara Duterte. Whether they like it or not, may mga kongresista dyan sa NUP na sinuportahan po ito kung impeachment po ni Vice President Sara Duterte po noon. Okay? Kung natatandaan po ninyo, mga kabida, yung unang impeachment complaints, in fact, naging articles of impeachment 'yon, na nai-transmit po sa Senado po, mga kabida, last year. Subalit ito po ay
naunsami po dahil inideklara po ng Korte Suprema bilang unconstitutional po mga kabida. Pero ilan po sa mga mamabatas na sumuporta po doon at pumirma po doon mga kabida para mai-transmit ka agad yun sa Senado, itong ilan po sa mga NUP congressmen. Okay, whether they like it or not, aminin man nila o hindi, kabilang po sila doon sa mga pumirma po mga kabida sa impeachment complaints against Vice President Sara Duterte po. Okay, kung meron man pong iilan doon na hindi pumirma, okay, mga kabida, hindi po natin alam kung ilan po sila pero definitely meron pong mga NUP members na pumirma po doon. Okay, sa impeachment complaints. Okay, kaso lang po naunsami po 'yon dahil ibinasura po ng Korte Suprema mga kabida. Now, ito kaya yung sinabi po ni Greco Bellica na dati po ay very supportive dito sa impeachment complaints against the Vice President. Okay, mga kabida, na biglang bumaliktad po at nag-uunahan po na humingi po ng sorry. Hindi ko po alam kung ito ba yung tinutukoy po ni Greco Bellica mga kabida. Okay, basta ang pagkakalam ko lang po, mayroon pong mga mababatas na umalis po sa majority, sa super majority po. Okay, pero hindi ko po alam kung ito po ba ay bumaliktad in favor po kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Okay? Ako, hindi po ako sigurado, kung sila ba ang tinutukoy po ni Greco Bellica po dito, Pero ang very amazing lang talaga, itong sinabi po niya na bumaliktad na po ngayon at nag-uunahan po, na humingi po ng sorry. So, ibig sabihin ba dito, nare-realize po nila na nagkamali po sila, Ibig sabihin po ba ay na-realize po nila na mali po ang kanilang ipinaglalaban po noon nang i-persecute po nila si Sara Duterte politically mga kabida, simula pa sa Quadcom papuntang Committee on Public Accountability po diyan po sa House of Representatives. Okay, hanggang dito sa impeachment po against Vice President Sara Duterte po. All right? So I don't know. Okay? Now, sa bagay, sa politika po, there is no permanent friend, okay? Only permanent interest. Walang permanent friend, walang permanent enemy, only permanent interest. So kahit na po kalaban po sila noon, may posibilidad po na magkasangga na po sila ngayon, mga kabida. Ganun po yun. Ganun lang po yung politika po, mga kabida. Kung sino po yung makapangyarihan, doon talaga sila pupunta po, mga kabida. Siguro, nakita po nila, mga kabida, na talagang inevitable na po itong panalo po ni Vice President Sara Duterte, yung posibilidad po na uupo bilang Pangulo po ng Pilipinas. So ngayon pa lang, nag-umpisa na po silang mag-strategize, mga kabida, okay, sa pamamagitan po ng pagbaliktad, okay, at humingi po ng sorry kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. So, sa tingin po ninyo, itong sinabi po ni Mr. Greco Bellica, sino-sino kaya itong mga kongresistang ito? Okay? And do you think itong mga kongresistang ito na balimbing po, deserve po nila, na makabalik pa rin, sa Kongreso, mga kabida, sa susunod na eleksyon? Kasi ito yung panawagan po ni Mr. Greco Bellica, sa mga constituents ng mga kongresistang ito, na tandaan nila itong mga taong ito. Huwag nang ibalik kasi wala akong paninindigan po, mga kabida. Pangalawa po, sila po yung nagpakasasasa po, mga kabida, sa kaban po ng bayan. Kasi tinaguri ang mga maleta boys daw ito mga maleta congressmen, sabi po ni Greco Bellica, mga kabida. So meaning inaabuso po nila yung kanilang kapangyarihan, mga kabida. So depende na po yan sa inyo, kung sino-sino tong tinutukoy po ni Mr. Greco Bellica, pero ito breaking po ito, yung sinasabi po niyang bumabaliktad na raw at nag-uunahan na raw na humihingi po ng sorry, okay, hindi po yan nakalabas po sa mainstream media, mga kabida, di ba? Yung sinabi po ni Greco Bellica, mga kabida, sino-sino kaya itong bumaliktad at humihingi po ng sorry po kay Vice President Sara Duterte, kung si Sara Duterte man po, ang tinutukoy po ni Greco Bellica, mga kabida. Sa palagay po ninyo, mga kabida, sino-sino kaya ito? Okay? Ito kaya yung sinasabi po nilang
bago lang po, iniwanan po itong supermajority, ano? Kumala sa supermajority. Ito pong mga kongresista po ng National Unity Party, ano, mga kabida. Ito, tanong ko lang po ito, ano, kung ito ba sila ang tinutukoy po ni Mr. Greco Bellica, ano po, mga kabida. Para po sa inyo opinion at pananaw po, ano, please comment down sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.